Mga troops, grabe to. Nakakagulat na naman ang Miami Heat. Alam nyo ba, natalo sila sa Cleveland Cavaliers kahit wala sina Donovan Mitchell, Darius Garland at Evan Mobley. Parang, what? Eto na nga, pag-usapan natin kung bakit galit na galit si Norman Powell sa nangyaring very bad loss na game. So ayun na nga mga tropes, sa game, todo laro si Norman Powell. Nagbuhos ng 27 points, may 5 assists at 2 rebounds pa. Pero kahit ganon, hindi niya maitago ang inis niya sa team. Sabi pa niya mismo, that's a very bad loss. Kasi naman, Cleveland ang kalaban, kulang sa star players. Pero nakayanan pa ring talunin ng Heat, 130-116. Nakakapagtaka kasi just a few days ago, nanalo pa nga ang Miami laban sa full-strength Cavaliers. Tapos ngayon, biglang bagsak, parang naubos ang energy nila. Ayon kay Powell, dapat daw pag kulang ang kalaban, mas lalong magpakita ng dominance ang Heat, hindi yung bibigyan mo ng buhay ang opponent. Eto pa mga tropes, may 21 turnovers ang Miami. Oo, 21. At yung mga turnovers na yon, naging 29 points para sa Cavs. Ibig sabihin, literal na sila mismo ang nagbigay ng panalo. Sakit no? At dagdag pa, mas maraming free throws ang Cavs kaysa sa Heat. Sabi nga ni Powell, that's the game right there. Boom! At kung akala nyo si Jaime Jaquez Jr. ay makakabawi sa game, medyo bad night din siya. 11 points lang sa 4 of 15 shooting. Pero in fairness, hindi siya nagtago sa camera. Inamin niyang talo nila to dahil sa kakulangan ng effort. Sabi pa niya, we're gonna take this as a learning experience. Gusto raw nilang iwasan yung pagkahilig ng Heat last season na bumibitaw sa double-digit leads. Outs, may hugot. Kung tutuusin mga tropes, parang complacency ang kalaban ng Heat ngayon. May talent, may depth, pero minsan kulang sa urgency. Kung gusto nilang bumalik sa contender form, kailangan nilang iwasan yung ganitong lapses. Lalo na ngayon may in-season tournament pa at paparting ang New York Knicks na gutom din sa panalo. Sabi pa ni Powell, it's gonna take every single one of us to be locked in. Kaya abangan natin kung makikita natin ang mas aggressive, mas focused na Miami team sa susunod na laban kontra Knicks. Pero kayo mga tropes, honest opinion lang, sa tingin nyo ba kaya pang makabawi ng Miami Heat sa next game o may dapat nang baguhin sa rotation ni Coach Po? I-comment nyo na sa baba, gusto kong basahin lahat yan. Yun muna mga tropes ang kwento natin ngayon. Grabe, nakakainit ng ulo pero exciting pa rin ang Miami Heat journey. Kung gusto nyo ng tuloy-tuloy na Miami Heat updates, huwag kalimutang i-like tong video, mag-subscribe sa Top Sports PH at samahan kami sa road to 10,000 subscribers bago matapos ang taon. Power mga tropes, kita-kits sa next upload!